Sila nga pala mga pag-asa. Nakalimutan kong hayain kayo kumain na. Kumain nga pala tayo. Ito. Ikasampung araw na nagkabili guys. Malagahan tayo. Wala na tayong kape kasi pinagbawal na naman ito. At saka limited na rin yung ating rice. Kung dati nakapag maximum ako ng ng 2 cup ng rice every meal, ngayon 1 cup na lang talaga. 1 cup na lang ang pwede kong kainin. Na kung may itlog man, hard boiled, hindi siya pwede yung pula or yung yellow niya, yung egg yolk. Yung kakainin natin yung puti lang. Simula na ng paglaban natin sa sakit na to guys. Itong kaliwang kamay ko, pag ibabagsak ito, wala na talaga. Yun niya kayang tigilan yung sarili. Pati na ito. Nawalan to ng lakas dahil ito yung tinamaan ng na-stroke ako. Kung dati pag nagkukutsara ako guys, kumakain ako nagkukutsara, kaliwite. Ngayon inaaral ko na maging kanan. Kasi wala na nga lakas tong kaliwang kamay ko. Kailangan natin lumaban mga pag-asa. Kasi sabi nga, habang may buhay, may pag-asa tayo. Hindi pwedeng basta na lang natin kinaaawaan yung sarili natin. Kasi lalo tayo magkakasakit yan. Yun yung pinaka-dangerous na estado ng ating buhay kapag na-depress tayo. Excuse me. Guys, minsan siguro naawa yung misis ko. Minsan yung 1 cup rice na measurement, dinadayan na rin niya, dinadamihan niya kumbaga. So dapat talaga 1 cup rice lang, kasi may tinatarget akong BUSMAD, yung body mass index, para maging healthy ulit ako. Kasi sa mga ngayon abnormal yung BMI ko guys. Masyado akong mabigat dun sa aking na talagang height. So for your information, bago nga pala ako na stroke, umabot ako ng more than 80 kilograms. Kaya at hindi siya suitable sa heights ko, kaya kailangan ko siyang bawasan. Dagara lagi ning kanon nimo.
1 cup ni. Ibutang na baso. Itong glass. Pwede ka itong glass ba nga pang water? Butang ganing baso. May pinirito tayong isda dito guys. Kakamayin ko na lang. Ayan. Dati isinasaw-saw ko to sa tuyo at saka sa suka na may siling labuyo at saka kalamansi. Pero since yung target ko din guys na ilisen yung ilisen or tapyasan yung sodium intake ko sa katawan kasi isa yun sa mga nakakasama sa akin. So wala na, pure isda na lang talaga guys. Okay. Thank you. Thank you. Gani. Salamat nga pala sa binan ko sa pagpapahiram sa akin ng tukod na to. Napalaking tulong po guys kasi sa ngayon ang malakas lang talaga sa akin ngayon is yung kanang bahagi ng katawan ko. So pag hindi ako nakatungkod guys, malabo na makalakad ako kung wala nito. Kaya salamat at nandyan kayo na handa laging tumulong anumang oras yung mga in-laws ko po. Pagkatapos nga pala nito guys, pag medyo tumapat na yung sikat ng araw dito, kailangan ko rin magpainit sa araw. Yun ang sabi ng doktor, basta wag lang lumampas ng in between 9 to 3. Kailangan magpainit ako ng araw before 9 o'clock ng umaga, mga 9 down to ngayong oras to 7 o'clock pag lumabas na yung araw, at saka 3 onwards pagbubog ng araw. So yun ang dapat para hindi naman ako ma-heat stroke kung sakali. Mahirap kumain guys ng ganito kasi nga isang kamay lang yung gamit mo at saka hindi agad nakakagalaw.
minsan parang nakasanayan ko na rin. Dahil nga sa control sa pagkain ng kanin. Minsan parang hindi ko na rin naubos yung isang cup. What are you doing? Okay. Ano daw? Okay, you ask mommy about your shoes. Meron din tayong prutas guys, kailangan ko to. Excuse me, para talaga sa diet ko mapagbawas tayo ng timbang, kasi instead na puro protein yung kinakain natin, kailangan natin ng vegetables at saka leafy vegetables at saka yung prutas. Kailangan talagang babaan ko yung timbang ko guys. Fortunately naman simula nung na-stroke ako, sabi ko nga kanina, more than 80 kilograms yung timbang ko, at ang target ko is bumaba ako sa 55 hanggang 65 kilograms para maging normal yung BMI ko. Nung kakalabas ko lang ng hospital, sinubukan ko namang tingnan saka i-check yung timbang ko guys. Fortunately bumaba na ako ng mga 5 kilograms. So yung timbang ko nung nagpa-ano na ako sa misis ko is mga 75 kilograms na lang ako. So hopefully magawa ko guys na through my new diet plan is mas mapababa pa siya, kasi yun lang ang way na ma-sustain ko yung healthy lifestyle ko at hindi na maulit yung nangyaring stroke sa akin. Ito guys, hindi pa ako nangalati sa kinakain ko kasi medyo busog na tayo. Nakainom na rin ako ng gamot kanina, around 6 o'clock. At saka may inom pa ng gamot at ito na yung pagkakain ko. Meron gabi around 6 o'clock din. Later at night, mga 10 o'clock. Marami na yung nililipika sa akin mga pag-asa. Kumbaga, first stage yung mga recovery ko. Kaya kailangan talaga